Ang iyong buhay ay nararapat na maging katulad ng isang bata pagdating sa pagiging simple. Ang buhay mo ay dapat umiikot lamang sa pagkain, pagtulog, paglilingkod sa Diyos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Simple, hindi ba? Ngunit ang relihiyosong pamumuhay ng ilan sa inyo ay naging masyadong komplikado. Kumakain, natutulog, nagsusumikap makamit ang pagsang-ayon sa pamamagitan ng paglilingkod, nagsasayang ng oras sa mga seremonyang panrelihiyon, nagsasakripisyong hindi naman hinihingi ng Diyos. Nasa huli, nagdudulot lamang ng bigat, sakit, kawalan ng sigla, paulit-ulit na pagkakasala at pagkakondena. Napakaraming aklat at kurso ang pinag-aaralan upang magkaroon ng kaalaman. Ngunit nakikinig naman sa tinig ng dyablo na inaakala mong Diyos, kaya't patuloy kang nalilito. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya naroroon sa ganitong uri ng relihiyosong komplikadong buhay. Imposible iyon. Ang ganyang buhay ay walang kapayapaan o kagalakan. Yun ay isang buhay na hindi kilala ang pag-ibig ng Diyos. Isang buhay na hindi nakapagbubunga para sa kaharian ng Diyos. Isang buhay na paikot-ikot lamang, nananatiling walang progreso. Isang buhay na pinangungunahan ng kaaway, bulag gaya ng mga Pariseo. Kung ikaw ay isang Kristiyano at totoo sa iyong puso na nais mong kalugdan ang Diyos araw-araw ng iyong buhay, na nais mong mamuhay sa kanyang kalooban, iba yon. Hindi ito para sa mga nanlalamig na Kristiyano na wala naman talagang ganitong hangarin. Ngunit kung totoo sa iyo ang pagnanais na mapabilang sa kalooban ng Diyos araw-araw, na maglingkod at magbigay lugod sa Kanya, at kung nararamdaman mong parang imposible itong gawin, parang hindi mo mapigilan ang kasalanan, na gawin ang lahat ng pinapagawa ng Diyos sa iyo, kung ito ang nararamdaman mo, malamang ay nahulog ka na sa relihiyon. Nakikinig sa relihiyosong tinig ng kaaway na nagtutulak sa iyo sa isang komplikadong pamumuhay na paikot-ikot lamang sa pagkakasala. Dahil walang grasya sa relihiyon upang magbigay ng lakas at abilidad na mamuhay ng matuwid, dalisay at banal.